Take it, take it. Take it or leave it. Ako lang naman talaga nag-utos sa kanilang lahat. Noong dekada 90, ito ang pinakamalaking eskandalo sa showbiz Hindi ako magtuturo ng mga tao. She was frightened, she was scared. na pumutok sa isa sa pinaka-engrande at pinaka-prestiyosong awards night sa Pilipinas. The 1994 Manila Film Festival Best Actress, Rufa Gutierrez! Ang mga pangalan kasing tinawag at ginawaran ng Best Actor at Best Actress trophies, mali. Congratulations! Oh my God! At hindi ito isang Steve Harvey moment na basta lamang namali ha, kundi sinadyang dayain. Does she have credibility at this point? Doon naman kay Gretchen, tuturing kung pinilit ko siya. Marami sa mga nasangkot dito nananatiling makikinang ang mga bituing ngayon. Balikan natin ang kontrobersya Ang talagang nanalo si ng 1994 Manila Film Festival scandal. Ako si Emil Sumangil at ito ang Philippine Controversies Revisited. Let's take it from the top. Ang taon 1994. Panahon kung kailan wala pang social media. Ang meron lamang radyo, TV at sine. Kaya ang mga iniidolo at kinalolokohan noon ng masa, hindi pa mga content creators at social media influencers, kundi mga artistang napapanood lamang nila sa mga teleserye at pelikula. At ang isa sa pinaka-inaabangang pagtitipon ng mga bituin noon, The nominees for Best Production Design. The nominees for the Best Special Visual Effects are The nominees for the Best Cinematography are ang taunang Manila Film Festival. Take note, iba pa ito sa Metro Manila Film Festival o MMFF na pinapanood natin tuwing Disyembre. Ang Manila Film Festival o Manila Tagalog Film Festival, itinatag noon pang dekada 60, ginaganap ito tuwing Hunyo, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Dahil wala pa namang streaming sites noon at hindi hamak na mas mura pa ang sine, ang mga pelikulang tampok sa MFF talagang patok sa takilya. Blockbuster kung blockbuster. Habang ang gabi ng parangal naman na binobroadcast ng live sa mga telebisyon, tinututukan niya ng sambayanan. Kaya big deal talaga sa mga artista noon na mapabilang o panalo sa MFF. I'd like to thank the people behind the Manila Film Festival. Daan kasi ito para sila'y mapag-usapan, makilala at mas lalong sumikat. Ika nga ng mga Gen Z for the clout. Bagay na nangyari na nga para sa ilan sa mga kalako ng 1994 edition ng Manila Film Festival. Sa mga bumoto sa akin, thank you very much. Sa gabi ng parangal, naglalakihang mga pangalan ang nagtapatan sa Major Acting Awards para po sa Best Actor. Upang maghatid po sa inyo ng parangal para sa pinakamahusay na pagganap bilang aktor. Nariyan si Richard Gomez, Edo Manzano at Gabby Concepcion. Ang mga Best Actress nominees naman, para naman po sa kategoryang pinakamahusay na pagganap bilang aktres. sina Plinky Recto, Aiko Melendez at Rufa Gutierrez na nooy kakapanalo lamang na second princess sa Miss World 1993. Fast forward tayo sa most exciting part ng gabi, ang announcement of winners. Una munang iginawad ng Best Actor Trophy. Ang presenters, wait lang ha, tandaan nyo pala kung sino ang mga presenters ha, kasing importante kasi sila sa mga winners sa eskandalong ito. So eto na nga, ang presenters ng Best Actor Award, ang nooy aktres na si Nanette Medved na gumanap rin dating Darna at Best Actress nominee na si Rufa Gutierrez. At ang nanalo para sa Best Actor ay... Gabby Concepcion! Thank you very much. Thank you very much para sa inyong lahat to actually dahil naghirap kayo. And of course, si Nanay Lolit, ang aking love. Sunod na in-announce ang Best Actress. Ang naatasang magbasa ng resulta, tatlo. Si Gretchen Barreto, ang nakababatang kapatid ni Rufa na si Rocky Gutierrez, at ang beauty queen na si Viveka Babaji. Para sa mga hindi na siya inabutan, si Viveka Babaji, kandidata yan ng bansang Mauritius
sa katatapos lamang noong Miss Universe 1994 na ginanap dito sa Pilipinas. Gaya ng ibang kandidata, pagkatapos ng pageant, nanatili siya pansamantala rito sa Pilipinas. Wala siyang masyadong malalaking proyekto noon, pero may mga ulat na naging malapit siya sa pamilya ng kapwa beauty queen na si Rufa. Batchmates kasi sila sa Miss World 1993. Ngayon, panoorin natin ang pag-announce nila sa Best Actress. The 1994 Manila Film Festival Best Actress, Rufa Gutierrez. Congratulations! Napansin niyo rin ba? Habang all smile sina Viveka at Rocky sa pagkapanalo ni Rufa, si Gretchen, awkward at parang lost. Pero bakit? Himayin nga natin ang mga naganap. Si Gretchen ang may hawak ng resulta at nang sasabihin na niya dapat ang nagwagi. Abay, etong si Viveka. The 1994 Manila Film Festival Best Actress, Bigla sumingit. Rufa Gutierrez. Ang inanunsyo niyang nanalo, ang leading lady ni Gabby sa Loretta. Oh my God. I wasn't expecting this, I swear. Aiko, congratulations! Blinky! Trivia lang, ang role ni Rufa sa pelikulang Loretta ay isang misis na pinutol ang kaligayahan ng kanyang asawa. Inspired sa malaking balita noon sa Amerika na kaso ni Lorena Bobbitt na pinutol ang ari ng kanyang mister. Balik tayo sa awards night. Rufa Gutierrez! Bakas sa mukha ni Gretchen ang gulat sa sinabi ni Viveka at habang shocked pa rin sila Greta, binitawan naman ni Viveka ang kanyang iconic line na Congratulations! utos niya raw sa katabing si Rocky at ang tinutukoy niyang i-take it nito ang kopya ng resulta ni Greta. Bagay na sinunod naman niya. Kinuha niya ang papel mula kay Gretchen at ibinulsa ito. Pero ano nga ba ang nakasulat doon at kailangan itong i-take it agad? Ang naglantad ng kasagutan, walang iba kundi ang Noy Alcalde ng Maynila, si Mayor Alfredo Lim. Tapos na noon ang live coverage ng Gabi ng Parangal. Pauwi na dapat ang audience nang biglang umakyat sa entablado ang galit na si Mayor Lim. Hindi pa pala tapos ang show. Magsisimula pa lamang ang exciting part. I have ordered an investigation to be conducted by Major Carlos Baltasar now to find out who are the persons responsible for this manipulation. Declaring somebody the alleged winner when in truth and in fact, they are not the ones. Sa harap ng mga natitirang tao sa hotel, nakaramihan ay mga press. Inanunsyo niyang may pandarayang naganap sa Best Actor at Best Actress Awards. Tinawag niya sa stage ang Sisip Gores Velayo & Company, ang accounting firm na inatasang mag-tabulate ng scores para sa acting awards. Ang talagang nanalo si Edu and Aiko. Hindi naman sila. Hindi naman si Gabi, hindi naman si Rufa. Hindi pala dapat sina Gabi at Rufa ang nanalo, kundi sina Aiko Melendez para sa kanyang pagganap sa Maalaala Mo Kaya The Movie at Edu Manzano para naman sa pelikulang Zacarias. Ano film mo yan para kay Rufa? Rufa, wala akong alam dito and alam ko rin sana wala ka ring alam dito. I mean, I know we both worked hard for our movie and we both deserve an award. Binigyan ni Mayor Lim sina Gabi at Rufa ng hanggang alas 6 ng gabi ng June 23, 1994 para maisauli ang mga tropeyo. Ano ba yan? Yung hindi ka nanloloko ng tao. Hindi ka nanlalamang ng tao. Hindi ka nagpapalusot. Giit ni Rufa, wala raw siyang kinalaman sa iskandalo, kaya tumanggi siyang ibalik ang award. I am an innocent victim of it. I did not know about that fiasco and I have nothing to do with it. Habang ang manager naman ni Gabi na si Loli Solis,
nagbantang susunugin ang tropeyo sa harap mismo ng Manila City Hall. Bago niya isasauli ito, bumuo rin si Lim ng Fact-Finding Committee sa pangunguna ni Nooy Manila Vice Mayor Lito Atienza para imbestigahan ang insidente. Nag-issue rin si Lim ng summon na dumulo sa isang inquiry sa Manila City Hall ang mga sangkot. Kabilang sa mga pinatawag, ang ina at manager ni Rocky at Rufa na si Annabel Rama. Pero bago pa man mangyari ito, binigyan linaw na ang mga kakakaka nang tumayong whistleblower sa eskandalong ito. Ang tila naipit noon sa issue na si Gretchen Barreto. Sa isang press con, pinangalanan ni Gretchen ang mastermind sa nangyaring dayaan. Walang iba kundi ang manager ni Gabby Concepcion, si Lolit Solis. Ay nakita ko si Lolit Solis. Niyakap niya ako at sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Tapos, sinabi niya sa akin na hindi mo ba mahal si Rufa? At ang sinagot ko naman sa kanya ay oo. Ayon kay Gretchen, pinangakuan daw siya ni Lolit na ibibigay sa kanyang Best Actress Award sa susunod na taon kung papayag siyang makipagsabatan sa plano nito. Who listens to Lolit Solis? Does she have credibility at this point? Or at this point, whatever she says does not matter anymore. So. Dinawit din ni Gretchen sa kanyang expose si Annabel Rama. Pero parehong mariing pinabulaanan ni na Lolit at Annabel ang mga paratang. Itong festival nito, wala akong kaalam-alam. May nagsasabi na kumikindat-kindat ako. Sorry na lang, ang kumikindat ako sa asawa ko lang. Wala ibang tao kinikindatan ko. June 27, 1994, kasama ang inang si Annabel at amang si Eddie Gutierrez, nagtungo si Rufa sa opisina ni Mayor Lim para personal na ibalik ang kanyang trophy. Ang Best Actor trophy naman ni Gabby, isinauli ni Manay Lolit. Ang buong showbiz, mga kaibigan, ay nabulabog ng Film Fest fiasco. Halos kuyugin pa nga siya noon ng galit na taong bayan. To present the award for Best Actress, sa kabila ng mabigat na pangyayari, paboritong spoof sa mga palabas noon ang naganap sa Manila Film Festival fiasco. Good evening. Good evening, Miss Malicious. Good evening. The 1994 Best Actress! Pura! Gutierrez! Gutierrez! Alam niyo, Ate Inday, hindi ko naman ikinakaila na yung sobre ay isinilid ko. Pero sa totoo lang, ako dapat magreklamo dyan. Dahil nung gabi niyan, ako pa ang nawalan. Kalaunan, 7 pangalan ang kinasuhan ng Manila City Government kaugnay sa nangyaring dayaan. Sinampahan ng kasong fraud, grave scandal at obstruction of justice ang manager ni Gabby at Rufa na sina Lolit Solis at Annabel Rama. Kasama rin sa kinasuhan ang mga presenters na sina Viveka Babaji, Rocky Gutierrez at Nanette Medved. Sina Gabby at Rufa, damay rin ang 7 binansagang Film Fest 7. Paano hinarap ng Film Fest 7 ang kanilang mga kaso? Itong si Viveka Babaji mula sa pagiging Miss Mauritius na dog show at binansagang si Miss Malicious. Idineklara siyang persona non grata ng Manila LGU. Umalis siya ng bansa at 4 na araw makalipas ang iskandalo. Pero sa isang interview bago ang kanyang flight, sinabi niyang naniniwala siyang may pinlano ngang dayaan. Pero mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya rito. Biktima rin daw siya. Giit pa niya, ang binasa niyang pangalan sa cue card noong gabi ng parangal, pangalan ng kaibigan niyang si Rufa at ang kanya namang iconic na linyang, "Take it, take it." Hindi raw para utusan si Rocky na ibulsa ang resulta, kundi para kunin ito ang trophy ni Rufa. Si Nanette Medved naman, na alaga ni Manay Lolit, umami na sangkot siya sa nangyaring dayaan at kalaunay ginawa siyang state witness. Ayon kay Nanette, sangkot din daw si Rufa sa nangyaring dayaan, bagay na dininay ulit ni Rufa. I'll stick to my statement that it's the name Gabby Concepcion I read because that is the truth. So Nanette, in your view, is lying? I'm not saying she's lying. I guess, kasi hindi ako magtututuro ng mga tao.
para lang masave ang sarili ko. Hindi ako magsisinungaling. Si Gabby naman, ang manager niyang si Manay Lolit din ang itinurong mastermind. She told me the truth. She told me everything. She told me that she was forced by Lol to say, Mali, not everyone's ano. So, I feel really sorry for Manat because she was frightened, she was scared, she was frightened, but she was really scared knowing I had to kind of hurry up. The truth has to come out because it's unfair for us. Halos lakat sila. Nilaglag na siya. Anong say rito ni Manay? Wala. Hindi na niya ito deny. Hindi naman ho sila siguro dapat nang isali pa dahil ako lang naman ho talaga nag-utos sa kanilang lahat. Ako lang ho naman na nagpalit nun. Totoo po yung sinabi ni Nanette na pinilit ko siya. Doon naman ho kay Gretchen, totoo rin hong pinilit ko siya. Umami na rin siya na siya ang may pakana ng lahat ng gulo. Kaya ayun, humingi siya ng tawad sa publiko. Gate niya, nagawa niya lamang daw ito dahil sa sobrang pagmamahal niya sa alagang si Gabby. Dumaan daw kasi noon si Gabby sa mabibigat na pagsubok. Nariyang naanalang kasal nila ng kanyang dating asawa na si Sharon Cuneta. Inakusahan pa siya noon ng bigamy. Umasa si Manay na kapag nauwi ng kanyang alaga ang Best Actor Trophy, makaka-bounce back o sumigla ulit ang karir nito. Boss! Tawag tayo, boss. Samantala sa kabila po ng lahat ng mga espekulasyon, itinanggi nila Rufa at ng kanyang inang si Annabel Rama ang pagkakasangkot nila sa dayaan sa awards night. That I and my family are not part of this Film Fest fiasco. Bagay na sinigundahan ni Manay Lolit. Wala raw kinalaman ng mga Gutierrez sa kanyang plano. Kaya sa 7 na dawit sa kaso, tanging si Manay Lolit lamang ang nakonvict at pinagmulta. Makalipas sa mga taon, ano na ang nangyari sa mga nadawit sa 1994 Manila Film Festival scandal? May mga naglaylo sa showbiz, gaya ni Rocky at ni Nanette na isa na ngayong philanthropist at businesswoman. I told you my story about wanting to support public schools and build public schools. Si Gabby naman, matapos masangkot sa issue, tumira sa Amerika taong 1995 kung saan siya nagtrabaho bilang real estate agent. Matapos ang higit isang dekada, taong 2008, umuwi siya ng Pilipinas at bumalik sa pag-aartista. It's a blessing to be back here and for them accepting me back and again being part of GMA. Gaya ni Gabby, aktibo pa rin sa showbiz sina Rufa, Annabel, Edu at Aiko. Ang star witness na si Gretchen, naging makulay rin ang buhay sa harap at likod ng kamera. Sa Filmfest 7, marahil si Miss Mauritius Viveka Babaji ang pinakasinawing palad. Matapos niyang iwan ng Pilipinas, namuhay siya sa India kung saan siya naging aktres at modelo. Pero taong 2010, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang apartment sa India matapos kitlin ang sariling buhay. Si Mayor Alfredo Lim naman na nakatanggap ng papuri dahil sa pagresolba niya sa eskandalo. Naisa pelikula pa ang buhay noong 1995. May mga eksena pa sa pelikula na hango sa mga tunay na nangyari sa Filmfest scandal. Tumakbo rin siya sa pagkapangulo noong 1998 pero natalo kay Joseph Estrada. Taong 2020, binawian siya ng buhay sa edad na 90 dahil po sa COVID-19. At syempre, si Manay Lolit, pagkatapos ng gulo, naging aktibo pa rin sa showbiz. Itinuloy niya ang pagiging manager, kolumnista at TV host. Sa isang social media post noong 2018, inamin niya na isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay ang ginawa niyang scam at isa raw yung bangungot at aral para sa kanya. Pero sa kanyang 77th birthday noong 2024, sinabi niyang hindi niya raw pinagsisisihan ang nagawa at handa niya raw ulit gawin ito. Siguro, gagawin ko pa rin uli yun dahil sa pagmamahal ko nung kay Gabby. Buti ka na makulong dahil kay Gabby. Oo, kasi nga parang anak ko siya eh. Sa mga panahon daw kasing iyon, kung kailan pakiramdam niyang galit sa kanya ang buong bansa, may mga nagtanggol at nagmahal pa rin sa kanya. Nitong nakaraang taon sa edad na 78, si Manay Lolit sumakabilang buhay na. Ano nga ba ang matututunan natin? Hindi ako magtuturo ng mga tao. She was frightened, she was scared. Sa pagbabalik tanaw na ito. The 1994 Manila Film Festival Best Actress, Rufa
Take a stand, hindi take one for the team. Yung hindi ka nanloloko ng tao. Ang tunay na paninindigan ay hindi pagtatakip sa mali dahil sa pakikisama, I would just like the truth out. The truth has to come out. kundi pagsasabi ng buong katotohanan at pananagutan ng lahat ng sangkot. At ang accountability hindi natatapos sa pag-amin. Kasama rito ang pagsisisi, pagtangkap sa consequence, at hindi na pag-uulit sa pagkakamali. Dahil ang tropeyo maaaring bawiin, pero ang tiwalang winasak ng pandaraya mahirap nang maibalik. Hindi ganoon kadaling muling ma-take it. Lumipas man ang mga headline, mahalagang balikan pa rin ang mga ito upang malaman kung umusad na ba tayo o nakakulong pa rin sa mga tanong ng kahapon. Ako si Emil Sumangil at ito ang Philippine Controversies Revisited.